Magandang gabi mga kababayan. Breaking news po. Si Trillanes po delikado ngayon dahil merong di umano ay warrant of arrest. Kaya pala nagpunta ng Davao mga kababayan. Meron pala itong kinakaharap na kaso mga kababayan. Kita nyo po, Antonio Trillanes, may warrant of arrest. Just in. Naku po, mga kababayan. Sino kaya ang nagkaso? At bakit, mga kababayan, sa Davao, itong kasong ito? Pakinggan po natin. Tignan nyo po ang bilis ng karma. Digital. Diba, binabanatan lang ni Trillanes, si PRRD. Pinahuli niya. Lagi niyang binabanatan si Sara Duterte dito sa impeachment na ito. Ngayon, parang digital yung karma. Kita nyo po, grabe mga kababayan. Antonio Trillanes, may warrant of arrest. Totoo kaya ito mga kababayan? Ito po, pakinggan po natin. Maraming nagtatanong sa atin, totoo ba ito na aarestuhin daw, may warrant of arrest si dating Senador Sonny Trillanes? Kaya may tanong, ano ba itong warrant of arrest na ito kay Trillanes? Seryoso ba ito? Hindi. Ang totoo, mga kabunyoga, diretso na tayo sa punto. Totoo naman, mayroong warrant of arrest na nilabas laban kay dating Senador Sonny Trillanes. Kaugnay ba saan to? Tungkol ba saan to? Tungkol ito sa kaso na isinampa ni Pulong Duterte kay Trillanes. Ito na yan, mga 2025 na yan na kaso. 2025. Pero yung kaso na yan, magaan lang naman yan. Magaan lang naman na kaso yan. Hindi naman yan yung napakabigat na kaso. O mga kababayan, pagka talaga 80-80 na supporter, ito anti-Duterte ito, mga kababayan. So sabi niya, magaan-gaan daw na kaso. Sure ka na magaan yan? Ito rin yung vlogger, mga kababayan, na nanunuligsa kay kapatid na Caro Dante Marcoleta na hindi raw mananalo. Kahit ano daw mangyari, walang karisma. Ngayon, nasa Senado na. At ngayon, sikat na si Marcoleta. Mga kababayan, sinasabi nito, magaan lang daw ito. Pakinggan natin yung ibang vlog mga kababayan ha. Kasi ito, syempre, ipagtatanggol niya yung amo niya. Mga kababayan, pakinggan natin yung isa ha. Ito po mga kababayan, ang tunay na balita. Walang pagtatakpan. Kasi itong si Kabunyog mukhang isinisave niya pa si Trillanes Mukhang gusto pa niyang isalba sa warrant of arrest. O kita nyo dito, Trillanes na timbog. May warrant of arrest. Pinagyabang na pumunta sa Davao. Kaya pala namasyal sa Davao ito, may kaso pala. May warrant of arrest pala. Yari, ano kaya ito? Kamailan lamang ipinagyayabang ng dating senador na si Antonio Trillanes na mainit daw siyang tinanggap ng mga taga Davao, ang baluarte ng kanyang mga kinamumuhiang politiko, ang wait lang mga kababayan Tignan natin pamilyang kung Duterte. Subalit. Ito po mga kababayan, check po natin para po malinaw. Lakihan ko lang po para makita nyo ng ito po, ayan no. Antonio Trillanes. Ito po, sige po. Ulitin po natin. Para malinaw mga kababayan, para maintindihan po natin bakit may warrant of arrest. Kamailan lamang ipinagyayabang ng dating senador na si Antonio Trillanes na mainit daw siyang tinanggap ng mga taga Davao, ang baluarte ng kanyang mga kinamumuhiang politiko, ang pamilyang Duterte. Subalit, hindi nakaligtas sa ilang netizens ang naturang post ni Trillanes dahilan bakit sila nag-research kung ano ang ginagawa ng dating senador sa lugar. At ang natuklasan, ang may matindi palang dahilan, ayon sa sumunod na balita,
Mainit na eksena sa syudad nang lumutang si dating Senador Antonio Trillanes sa Regional Trial Court noong ika-28 ng Hulyo taong 2025 para harapin ang kasong kriminal na halos 7 taon nang nakabimbin. Ang reklamo, isang matinding defamation case na isinampa noong 2018 ni na Congressman Paulo Duterte at lawyer at asawa ni VP Sara na si Mans Carpio. Ayan mga kababayan, defamation case pala. I-check nga natin kung magaan ba itong kaso na ito. Itong sinasabi na defamation case. Ilang taon ba ang pagkakakulong dito, mga kababayan? Sinasabi kasi magaan lang daw. Defamation case in court. How many years in prison? Depende kasi ito mga kababayan kung mabigat ito mga kababayan O mga kababayan, yung defamation case in the Philippines, imprisonment is a possible penalty. Yung defamation ay paninirang puri sa isang tao mga kababayan. Indirect man o direct ito. O ito mga kababayan, in a defamation case in the Philippines, imprisonment is a possible penalty. But courts can also impose fines or combination of both. The specific penalty depends on the severity yung mabigat o magaan mga kababayan of the defamation and applicable laws such as revised penal code of the cybercrime law. Ito yung paninirang puri mga kababayan. So merong tinatawag na oral defamation. Ito po, penalties range from arresto menor, 1 day to 1 month, or fine for possible slander, to arresto mayor or to arresto mayor in its maximum period, to prison correctional, its minimum 4 months, in 1 day to 2 years. Isipin nyo mga kababayan, anong sinasabi na magaan itong kasong ito? Kita nyo Anong sabi? To arresto mayor in its maximum period, to prison correctional in its maximum period, 4 months and 1 day, hanggang 2 taon, and 4 months for serious slander. O yan mga kababayan, yung libel naman mga kababayan, Article 355 of the Revised Penal Code states that libel is punishable by prison. Iba yung prison, nasa ka-prison mga kababayan Correctional in its minimum and medium periods, 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. Or a fine ranging from 200 to 6,000 pesos. Grabe mga kababayan. Ang dami. Cybercrime law. Tatlo yan Oral defamation, libel, yung cybercrime law, yung sa online libel mga kababayan. Matindi po ito. Ang penalty, 200,000 hanggang 1 milyon. O nakikita nyo po mga kababayan. O ituloy pa natin. Giit ng dalawa, nilait at siniraan umano ni Trillanes ang kanilang pangalan sa ilang panayam sa media, mga salitang tila apoy na patuloy pa rin kumakain sa relasyon nila hanggang ngayon. Pero kung inaasahan ng media na makakalusot sa loob ng korte para sa juicy na detalye, walang nakalusot ni isa. Use code PANDA100. O nakita nyo mga kababayan, mabigat ito. Sinasabi ni Kabunyog, magaan lang daw ito na kaso. Anong magaan na sinasabi mo? Diba? Anong magaan dyan depende yan kung gaano kabigat o kagaan ito. 4 na taon ang pagkakabilanggo dito. Naku po mga kababayan. Delikado si Trillanes dito, tuloy pa natin mga kababayan. At walang binitiwang salita si Trillanes paglabas, tila isang sundalong kanin na sanay sa tahimik kapag siya ang dehado. Sa kabila ng katahimikan, maraming espekulasyon ang kumalat sa labas ng korte.
May mga haka-hakang mahaba-habang diskusyon ang naganap sa loob at posibleng may mga ebidensyang mabigat laban sa dating senador. Hanggang ngayon, sarado ang bibig ng lahat ng panig, pero malinaw na hindi pa tapos ang laban sa Davao kung saan matibay ang impluwensya ng pamilya Duterte. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ng ilang netizens sa social media, ayon kay Scarlet Snow TVI. Si Trillanes nasa Davao, ito yung ebidensya kung itong taong ito ay buhay pa at makauwi sa Manila. Ibig sabihin mali si Torre na hindi na daw safe ang Davao. Sabi naman ni Pagbabago Philippines ay, kaya naman pala nasa Davao ang dahil sa hearing niya sa sinampang kaso laban sa kanya ni Paulo Duterte noong 2018. Dagdag naman ni Tio Moreno ay, "Can anyone tell me where is he now?" Edit, akala ko nag-iingay dito sa Davao, nag-hearing lang pala sa Branch 53 sa kaso niya. Samantala, mainit-init pang balita. Naglabas ng warrant of arrest ang Metropolitan Trial Court Quezon City Branch 131 laban kay dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng kasong false testimony in other cases sa ilalim ng Article 183, Paragraph 1 ng Revised Penal Code. Batay sa court order na may petsang July 7, 2025, nakita ng korte na may probable cause para mag-issue ng warrant matapos suriin ang reklamo, mga affidavit at ebidensya na isinumite ng mga panig. O yan mga kababayan, ano ba yung probable cause na sinasabi mga kababayan? Naku, matindi ito. Delikado pala itong si Trillanes. Yung probable cause in law, mga kababayan. Matindi pala ito mga kababayan, no? O ang sinasabi dito, pag sinabing probable cause refers to the reasonable belief that a crime has been committed. Ibig sabihin mga kababayan, napatunayan yung mga gawang hindi maganda. Ayan, no? The reasonable belief that a crime has been committed or that specific evidence of a crime will be found in a particular location. It's a legal standard and that law enforcement must meet to justify actions like arrests, searches, and issuing warrants. O isipin mo, kaya may warrant of arrest and issuing warrants. This standard is higher than a mere suspicion for lower than a level of proof required for a criminal conviction. Nako po mga kababayan, criminal conviction. Maaari palang makulong itong si Sonny Trillanes. Kasi sinasabi ni Kabunyog, ito po, sinasabi niya, magaan lang daw na kaso. False testimony. Kasi sa isang pagdinig na yan, mga 22, tungkol ba saan to? Tungkol ito sa kaso na isinampa ni Pulong Duterte kay Trillanes. Ito na yan, mga 2025 na yan na kaso. 2025. Pero yung kaso na yan, magaan lang naman yan. Magaan lang naman na kaso yan. Hindi naman yan yung napakabigat na kaso. False testimony. Kasi sa isang pagdinig ng Kongreso, di umano may mga sinabi si Trillanes na mali, false testimony. Hindi raw kumbaga parang yung sinabi niya sa pagdinig ay false. Kaya ang kaso ni Trillanes na sinampa ni Pulong ay false testimony. Dahil hindi naman masyadong mabigat na kaso yan, sa Municipal Trial Court lang yan ng Quezon City. Municipal Trial Court. Mga kababayan, magaan ba yung false testimony yan sa law? Tignan nga natin, ewan ko kung abuga. Sinabi doon, may probable cause. Refers to the reasonable belief that a crime has been committed. Depende na po sa korte yan. Check nga natin kung magaan ba yan. False testimony. Testimony, mga kababayan. Check nga natin kung magaan ito. In law. Check nga natin. What is the punishment
Check nga natin mga kababayan kasi pagka makikinig lang tayo, ayan mga kababayan, no? In the Philippines, false testimony under oath or perjury, ayan, is a crime punishable by imprisonment of fines. Imprisonment, pagkakakulong, and fines. The specific penalty depends on the context of the testimony and whether the offender is public officer. O, tignan nyo. Republic Act number 11594 increase the penalties for perjury including longer prison. O, isipin mo, longer prison. Anong magaan-gaan? Saan ang magaan doon? Longer prison, no? Sentence and fines of to 1 million pesos. Depende ito kung gaano kabigat ito. Anong sinasabi na magaan-gaan ito? Ewan ko sa'yo. Ang piyansa nga, 18,000. So kapag mga ganyan, hindi masyado. Kaya lang syempre, kaso pa rin yan. Pero wala namang problema yan. Alam naman natin si Trillanes, talaga namang ang daming kasong kinakaso sa kanya ng kampo ng Duterte. Pero wala naman sa kanyang maikaso ng mga plunder. Hindi naman tulad ng mga sinampa niya. Si Duterte, si Trillanes kasi ang mga sinampa sa mga Duterte, plunder kahit kay Bongo. O kaya illegal drug smuggling. Illegal drug smuggling, yung mabibigat yun. Mga ano yun, yan yung mga no bail. Ang tanong, napatunayan ba? O check pa natin dito sa kabila. Kasi magkaiba ng testimony mga kababayan eh. Dito po, mas okay ito pakinggan eh. Tignan natin. Ang kaso ay inihain ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City noong June 25, 2025. Nakatakda ang piyansa sa halagang 18,000 pesos. Ayon sa mga ulat, nag-post ng bail si Trillanes noong July 8 para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang reklamo ay isinampa ni Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay ng umano'y maling pahayag ni Trillanes sa isang pagdinig sa Kamara noong 2004. Isang monitoring hearing para sa implementasyon ng warrant ang itinakda sa January 26, 2026. Kasunod nito, tila nagbabawas ng kasalanan na si Trillanes sa mga Duterte. Nilinaw kasi nito na bagamat inaasahan ang posibleng paglabas ng 2 hanggang 3 karagdagang arrest warrants mula sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa umano'y paglabag noong kampanya kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito'y hindi kabilang si Vice President Sara Duterte. Sa isang post sa kanyang verified social media accounts nitong ika-7 ng Agosto, sinabi ni Trillanes, i-clarify ko lang ang mga kumakalat na info na sinabi ko raw, the ICC may issue 2 to 3 more warrants pero hindi kasama si Sara dito. Inilakip din niya ang clip ng isang online interview noong ika-5 ng Agosto, kung saan binanggit niyang bagamat hindi ito gaganapin agad, posibleng lumabas ang mga arrest orders, by end of the year or early next year. Agad naman niyang pinunto, pero liwanagin ko, hindi kasama si Vice President Sara Duterte dyan. Mukhang naamoy ni Trillanes na maaaring madagdagan ang kaso niya kapag hindi niya binawi ang mga isyu na ito. Sabi naman ni Sean Wine bilang reaksyon sa usaping ito ay, "So it's true na meron ng warrant of arrest ang lolo niyo si Trililing. Gaya nga ng sinabi ni Optic Politics namin niya talaga. Hahaha, what happened? Dahil ba meron ka ng warrant of arrest from the case filed against you by Congressman Paulo, Pulong, Duterte and Attorney Mans Carpio." Samantala, mukhang isa-isa ng tinatamaan ng matinding karma ang mga nagpapabagsak sa Duterte. Si Trillanes may warrant of arrest, si General Torre pinakakasuhan sa Court of Appeals dahil sa nawawalang aktivista sa Bicol at si Boyeng Remulla tagilid sa pag-upo sa Ombudsman. Grabe mga kababayan, ano? O tignan nyo, grabe, unti-unti nang napaparusahan po yung gumawa ng kalapastangan kay PRRD. Si Trillanes, dahil sa kanyang mga sinasabi na mga false testimony, oral defamation, mayayari pala ito. Yan po yung sabi ng balita mga kababayan, nagre-react lang po tayo. Dahil depende po yan sa kaso
Di ba, tinignan po natin yung mga classification po ng kaso. 18,000 po yung piyansa. Pag hindi nakapagpiyansa ito, ng 18,000, makukulong. Siyempre, mayaman ito. Milyonaryo itong si Trillanes. Maraming pera ito. Ano lang naman yung 18,000. So, meron pang dalawa na kasunod. Matindi, mga kababayan, at talagang unti-unti nang kinakasuhan si Trillanes dito. Kaya malabong malinis niya ang mga kaso niya sa ahensya. Ito naman ang binigyan ng comment, reaction ng TikToker na si Maricha. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Mga kababayan, ang tindi, dito sa Ikabunyog, sinasabi niya, ito po. Plunder, illegal drug smuggling, yung mga kasong isinampa sa Duterte yun, mabibigat. Ngayon, gumaganti itong mga Duterte kay Trillanes, wala naman silang makuhang mabigat na kaso ng mga plunder, kung ano-ano. Kaya yan, false testimony ang kinaso kay Trillanes. Ngayon, naglabas ng resolution yung judge. Savor. Yan mga kababayan. Basta ang summary dito, si Trillanes po, may warrant of arrest mga kababayan. Kaya ano masasabi nyo kay Trillanes? Malulusutan ba itong kasong ito? Unti-unti na bang nakakarma ito mga kababayan sa ginawa nila kay PRRD na hanggang ngayon nasa dahig po mga kababayan? Mag-comment po kayo ng masasabi nyong mga opinion. I-comment nyo po mga kababayan ha. I-like nyo rin ang ating video na ito. Kung magustuhan nyo, i-share nyo. Ipakalat nyo po mga kababayan sa mga kaibigan nyo. Para po malaman ang tunay na mga balita. Salamat po mga kababayan. At kung gusto nyo rin po, mag-join button na rin kayo sa community natin para tuloy-tuloy po tayo. At salamat po sa lahat ng mga kababayan natin na sumusuporta. Lalong-lalo po sa ibang bansa ng mga kababayan natin. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Ang inyong kakampi, ang inyong kaakibat sa katotohanan mga kababayan. Mabuhay po.